honor God and God honors us through our obedience. Hindi pwedeng mamuhay ka na hindi mo pararangalan ng Panginoon. You know why? Olat yan. Talo tayo. 1 Samuel 15:22. Ano sabi ng Word of God? And Samuel hath the Lord said, hath the Lord has the great delight in burnt offerings, in sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Anong sabi ni Samuel kay King Saul? Meron bang kagalakan ng Diyos na nagsakripisyo ka pero hindi ka nasunod? Nang hindi ka nag-obey. Kahit magsakripisyo ka, pag walang obedience, walang kwenta. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Father, we thank you. Salamat po sa inyong kabutihan, kahabagan, kawan. Thank you for allowing us to be here this morning. Thank you po, tumigil na po ang tuloy-tuloy na bagyo. Salamat po at muli namin nakita ang sikat ng araw. Pero salamat din sapagkat sa kabila ng mga bagyong pinagdaanan namin, kayo po ang siyang nag-ingat sa amin. Kayo po ang siyang nag-provide ng aming pangailangan. Kanya wag mo pong hayaan, Panginoon, na dumating kami sa punto na mamumuhay kami pero hindi ka namin kasama at wala kaming obedience. Sapagkat lahat ng yan, sayang. Turuan mo kami at pagtiwalaan, gabayan at pangunahan. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. You see? Kinamayan mo ba siya? You see? And I'm so happy to see all of you. While we were there at Ilocos Sur from Monday to Friday, yung ating mga members, si John Rapp at si Dave, yung kanyang kaklase sa PNPA, nag-travel ng 9 hours. Okay? 9 hours from Isabela going to Ilocos Norte down to Ilocos Sur. Kasama niya yung kanyang anak at asawa sapagkat nung nawin pala Romy ni John Rapto, naglilihim na meron na siyang syota. Oh. Nabuntis. Sabi ko, pakasalan mo yan. Kinasal sila sa civil wedding. And for 3 years, sabi ko, hindi kita nakikita. I want to meet with you in person. Pumunta siya ngayon sa Isabela. Kasama yung babae. At yun, binaptize natin. Sapagkat naligtas na siya eh. Oh, sabi ko, is it worth yung travel mo? Opo, Pastor, salamat po. Ngayon mahigit ko naintindihan yung aking tinatawag na asawa at yung trabaho niya. And she saw everything. Gusto kong maintindihan niyo mga kapatid, no? And by the way, before I continue, Pastor Ray, Tobias at Ma'am Edna, nandito sila. Kinilala niyo na, tayo kayo ma'am. Tsaka Pastor. Okay, shall we say, lahat ng mga member ng Lighthouse Bible Baptist Church, tayo. Yung galing sa Anda. Okay. Shall we say? Okay, please be seated. Thank you very much. Kanya sila nandito, mamaya ay meron tayong gagawin. Sila'y sinasabi ko sa inyo that they prayed, they asked God for that. I never contacted them, but they came to me and said, Pastor, we prayed for this at gusto po naming iayos yung aming eklesiya because we don't have authority. Wala kaming authority at gusto naming i-send out po si pastor. Sabi ko, sige, I'll do that. And, just give me a portion of your letter. The draft ninyo na kayo ang nag-motion yan, hindi ako. At mamayang gabi, we will dedicate them to the Lord and we will send them out at kanya bumalik kayo. Ha? Gusto ko lang maintindihan nyo, life is fragile. Okay? It is uncertain. Hindi ka tiyak dyan. Kanya, as Pastor Tobias attend our missions conference and as I visit them, sabi ko sa kanya, bakit ako? Bakit ako? Ang dami pastor doon sa Bulinaw. Ando sila. Pastor, kayo lang ho ang taga Metro Manila nang dumadalaw kasi looban ho yung kanila. Okay? Galing ka ng Pangasinan, papasok ka doon, hindi ko na ma-describe eh. May tulay kang dadaanan at pagkatapos ikaw ay paparoon doon sa mas maliit pang kalye. Okay? So, sabi ko, no, kasi gawain kayo ng Diyos.
Lahat ng tao, mahal ng Diyos at lahat ng gawain, gawain. Eh, sa pag-uusap, sabi niya, eh, parang wala ho ata kaming authority. Hindi ko alam yan, magtanong ka. Hindi ko, kayo mag-ano dyan. Eh, they prayed for that at sabi ko, are you sure of that? O sige. Hmm. Ipunta kayo sa church, ipe-present ko kayo. And sabi ko, kanya lang, pag ginawa natin yan, lahat ng member mo, they have to follow the water of baptism sapagkat nung binaptize mo sila, wala kang authority. Aayusin natin yan. Okay? Life is fragile and uncertain. Pwede tayong magplano ng lahat ng planong gusto natin, but you don't have any control. Recently, I think Friday, nagkaroon ng lindol sa Indonesia. Thursday, Colombia. Okay? Yung ring of fire na kung saan kasama tayo, nandoon lahat. Makikita mo yung mga tao sa Colombia, they were getting out of their house, naguguho, nawawasak, maganda yung bahay, mayayaman sila, pero wasak. You see? In Japan, in Shiba, sa Narita, nagbaha rin. Oho, sabay sa atin. Okay? Ibig sabihin, kung ang Japan binabaha, meron bang flood control ghost project doon? Ang China, ganun din. Hindi kaya isa lang yon sa i-reason sa atin. Pero sabi ko nga sa Ilocos, bakit binabaha ang Parañaque? Ba't binabaha ang maraming bagay? Bakit? Kasi ho yung lugar na yun, irisan. Pag sinabing irisan, gawaan ng asin. You see? Eh, tinamnan mo ng tinatawag na bahay. Naglagay ka ng subdivision. Ano mangyayari dyan? Eh, dun yung natural flow. Okay? Tapos nakita nyo rin yung nangyari dyan sa Baclaran. Tama? Yung tunelada, 400 trucks ng basura ang inabot. Sino nagtapon nun? Mga kurap? Hindi. Tayo. Kanya yung Tripa de Galina na yan, hanggang dun yan sa tatawag na spillway, tayo ho nagtatapon eh. Tayo ho ang pasaway. Kanya pag may kalamidad, sisisihin ng gobyerno, may bahagi tayo dyan. Okay? Dapat ma-realize natin na ang buhay natin parang vapor. Okay? Pwedeng mawala, pwedeng masira. Ang plano ko, plano mo, plano natin, mawawala yan. Those are temporary. Okay? Kanya sabi ng Diyos, anong silbi na nagsakripisyo ka, wala kang obedience. Ipagmamalaki mo, may sale ka, may negosyo ka, na-promote ka. Okay? Lahat yan fragile. Di ba sabi ko sa inyo, yung mahal na araw, tinatanong ko si Jeff, Jeff, did you receive an email? Wala po eh. Bakit? I saw from the news that 30,000 employees ng Oracle were laid off at one time. Okay? Pinadala ng tinatawag na email ang 30,000 na matatagal na. Okay? Tinanggal sa trabaho. Did you receive an email? No. Sabi ko, kumapit ka lang sa Diyos. Pwedeng mawala yan. You see? God purpose is eternal. Sa crisis, we don't need a bigger plan. We need a bigger person, a deeper trust in the I am. And that is God. Pag hinabol natin ng Diyos at we chase God, the way we chase people, padadalan tayo ng tamang tulong. Hindi ba hindi ka makatulog pag hindi mo nabibili yung gusto mo? You chase it, nilalagay mo, may picture ka pa. Ganun din ba ginagawa natin sa Diyos? Do we chase God the way we chase yung crush natin, yung trabaho, yung sapatos, yung negosyo, yung gusto natin? Napapagod tayo. Okay? The safest place for your plans and my family, your family, our health, everything is in God's hand. Sa mundong ito, marami tayong problema. Okay? Problema sa kalusugan, problema sa mag-anak, problema sa lahat. And every time we have that, mahihirapan tayo. Maraming solusyon. Pero pag nasa Panginoon ka, the best solution is God. Marami sa atin, we want our needs to be met. Tama yan. Okay?
Marami sa atin, we're trying to figure out, paano ko susolusyon to? Paano ko pag-aaralin ng anak ko? Kanina nag-uusap kami ni Romy doon sa likod. Sabi ko, yung mga anak ko, parang ayaw na mag-anak ng mga asawa nila. Bakit po? Ang mamahal nung anak eh. Si Bron, 1.3. Yan si Sulen, 500,000. Sabi niya, Pastor, pag nanganganak ngayon, parang negosyo na lang. Gusto, puro CS. Hmm. Kanya Marlene, ha? Oh. Eden, oh. Ferry, pag nanganak kayo, ha? Bakit nagulat ka, Leah? Ayaw mo maging ate? Gusto mo? Pray ka. 500,000. No, ibig sabihin, nung una, iri lang yan eh. Tama? Iri lang. Ngayon, mahal na. Tama? Sabi ko, dalawa na yan, si Bron tsaka si Sulen. Sabi ko, parang natatakot na yung dalawa na magkadag. Bakit? Ang mahal. You may be looking around as you see your needs. Lord, can you help me do it your way? Dapat ganun eh. Or maybe I can get along without God. We're trying to manipulate God. Hindi ho tayo pwedeng tulungan ng Diyos nang walang obedience. Dapat align tayo sa plano niya. Kasi yung tinatamasa mo ngayon, isang lindol lang yan, isang bagyo lang yan, isang sunog lang yan, isang sakit lang yan. Everything will be out. God is looking for people that He can bless. Naghahanap siya. Okay? Pero ang hinahanap niya, yung tao na pagpapalain niya, that He can bless the whole world. Ayaw niyang ikaw lang. Kung di dapat dadaloy sa iyo. Kanya ang tanong ko, ikaw ba'y tasa o straw? Pag tasa ka, hanggang dyan lang yan. Pag straw, dadaloy sa iyo. Okay? At gusto kong maintindihan mo, Ire. God is for your success. Hindi niya ninais na si Wayne, itong si Mikel, si Mikel nga ito. Oo. Okay? Mapahamak na. He wants everybody to be successful. Okay? He created you for a purpose. At gusto niya na maging matagumpay ka. That's why when I heard from the Word of God, at nung mabasa ko, nagpipreach si pastor, ako'y bata pa noon, 1983, 19 years old. Sinasabi niya, do you want success? Opo. Dapat meron kang good success. Pinakita sa akin yung Joshua 1:8. Ano sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Yung salita na, huwag mong alis sa bibig mo. Okay? Ngunit dapat pagbulay-bulayan. Imagine, ang tagal mo sa Facebook, ang tagal mo sa TikTok, ang tagal mo sa Instagram, ang tagal mong manood, napupuyat kang manood kay Ayala. Tama? Pero sabi ng Diyos, ang pagbulayan mo yung hindi yung Facebook, hindi yung Messenger, hindi yung lahat, kundi yung Word of God. Araw at gabi. Bakit? Para maipamuhay natin yung buhay natin ayon sa salita ng Diyos. Hindi yung Word of God ang mag-a-adjust sa atin. Tayo mag-a-adjust. At sasabihin, Lord, yung palang lifestyle ko hindi tama. Yung palang pagtrato ko sa magulang ko hindi tama. Yung palang pagtrato ko sa asawa ko hindi tama. Yung palang pagtrato ko sa anak ko hindi tama. Yung palang pagtrato ko sa pera hindi tama. Dapat ayon sa kalooban. Bakit? Sabi rin ikaw ang gagawa ng lalakaran mo na maging prosperous. Si Saldico, prosperous. Okay? Si Romualdez, prosperous. Si Cayetano, prosperous. Okay? Mga Marcos, prosperous. Pantanong ko sa iyo, is that godly prosperity? Na. Ano sabi ba yan? Ikaw ang gagawa ng good success. Okay? Huwag mong hahayaan na nagkatrabaho ka lang. Pwede kang palitan sa trabaho. Pwede kang alisin. You see? You see? Nung nag-resign ako noong 87, that was 39 years ago, the boss, the owner of the company does not want me to get out. Sabi niya, who will hire you? No.
How much will they pay you? We will give you 3 times your salary. No, I'm going back to the church. My pastor will be putting up a school and I'll be one of your staff. You're not an educator. I am not. But I'm okay. I learn everything here. Bakit? Kasi valuable ako sa kanila eh. Ikaw ba valuable ka sa kumpanya mo? Pabigat ka. Late ka nga pumapasok eh. Chismoso ka pa eh. Palaway ka pa. Mas matagal yung break time mo kaysa magtrabaho. At pag nagtrabaho ka, hindi pa solid. We were not trained that way. When we were at the school, sa TUP, when we were there, we were trained to become a problem solver. Kanya alam namin, magtatrabaho kami. We're not looking for a salary. We're looking to become a problem solver in a company. Yun ba mindset mo? Hindi. Ang mindset mo, hahanap ako ng trabaho kung saan ako kikita nang hindi ako napapagod. Saan ka nakakita ng trabaho hindi napapagod? Mag-congressman ka. Mag-senador ka, katulad ng isang bobong senador. Okay? Okay. You need to have that. Pag pinasa sa'yo yung bola, what will you do? Kanya minsan natatawa tayo sa nakikita natin sa TV. Bakit? Sayang ang boto. Kanya nga kung boboto ka, wag sa bobo. You see? Dapat makita mo yon. Sayang ang pera, 300,000 pesos yon every month. Congressman at saka senador. If God wants your success, ang tanong ko, are you aligned with Him? It is God, your Creator, who will measure success in life. Hindi yung shota mo, hindi yung nanay mo, hindi yung barkada mo. Kagabi nga, nung nagte-training kami, lumabas kami ng trainer ko. Nasaan si Steve? Oh. Ito si Wayne. Sino ba itong mga to? Pag tinignan ng mga tao yan, sino yan? Sino si Steve? Sino si Wayne? Okay? Pag tinignan mo yan, walang kwenta yan. Pero sa Diyos, mahal ng Diyos yan. Mahalaga sa Diyos yan. Okay? Sabi ko, do you understand I'm training you for 13 weeks? We're gonna sit down, we train you, we will give you everything. Bakit? Because I want you to see that your life should be aligned in God's Word. Okay? Nagte-training kami, sabi ko, o ikaw, nagpapalit ka ba ng brief? Opo. Tuwing kailan? Araw-araw po, pero minsan nakakalimutan ko. Alam mo ba nung kasing edad mo ko? Bakit po? Hindi ako nagpapalit ng brief. Bakit po? Una, walang pampalit. Pangalawa, tamad. Alam ng pamilya ko, pag nasa bahay na ako, bakit? Pag nagbato ng sapatos, mabaho. Bakit? Yung medyas ko, pareho. Kasing edad nyo, until the Lord found me. Wala akong hygiene. I don't brush my teeth. Kanya pag nakangiti ako noon, makikita mo, may mga pansit pan dyan. Sabi niya, oy, alam ko ulam mo. Ano? Ampalaya. Ay, ano? Malunggay. Tangi. Nung isang araw pa yun. Bakit mo nasabi? May malunggay ka sa ngipin eh. Bahala ka sa buhay mo. Are you following me? Then sabi ko, walang kumakausap sa akin ng ganyan. Ngayon kayo, ligtas ka ba, Wayne? Opo. Ikaw, Steve? Opo. Mahalaga kayo sa Diyos. You see? Every person, bakit? Kasi gagamitin kayo ng Panginoon. Gagamitin kayo. Tatandaan nyo, knowing that God is for you will change your whole perspective. Kahit na yung hindi maganda yung trato ng nanay mo sa iyo o yung ibang tao and they look down on you, it's okay. Bakit? Kasi God is for you. You know what I'm saying? Hindi yung galit naman kamag-anak ko sa'yo, tapos pati ang Diyos, dadamay mo pa. Hindi ka magbabasa ng Word of God. Hindi ka magpapasakop. Wala kang obedience. What would happen to your life? Dapat maintindihan mo that God is not a God na may pamalo at sasabihin niya that God is someone looking down from heaven at inuhuli yung mali at gotcha! Mali ka! Papaluin kita! Iahagis kita! Can you just imagine that? When Adam and Eve sinned, sila hinanap ng Diyos. Adam, nasaan ka? Nagtatago po. Ba't ka nagtatago?
Eh, yung binigay mo sa akin eh. You see? Hindi sila tinaboy ng Diyos. Sila ang lumayo. Sila na mali, sila pa lumayo. When, when, when Cain killed Abel, lumapit pa ang Diyos sa iyo. Cain, kamusta ka? Okay naman po. Kamusta kapatid mo? Si Cain pa umalis. It is us who get out of God. Imagine, para habulin ka ng Diyos. Sino ka ba? Mukhang kamote ka nga. Pasaway ka nga tama? Adam and Eve deliberately disobeyed God, and yet God sought them. Sino tayo para hanapin ng Diyos? Tama? Nanay mo nga pinabayaan ka eh. Asan yaan mo siya. Magugutom. Pag nagutom yan, uuwi din yan. Pag napagod yan, uuwi din yan. Pag wala ng baon yan, uuwi din yan. Right? Binigay, ako 12 years old, pinamigay ng nanay ko. Anak ng kamote. 12. Nagsawa. Pero God sought me. This is extremely good news. It means you don't need to be afraid of God. Kasi ang Diyos, ang nais niya, magtagumpay ka. Good success, pagtiwalaan ka. Ang tanong katiwa-tiwala ba tayo? May obedience ba tayo? Okay? Pero maraming tao, they're so afraid that of God that they get nervous about talking about Him. Iba na pag-usapan natin, wag si God. Wag si God. You know why? You know why a lot of people, hayayain mo sa inuman, sasama. Hayayain mo sa church, ayaw. Bakit? They feel guilty. They start thinking, baka kasi pag naging close ako kay God, lecturean ako. Baka itama yung mga mali ko, baka mamaya, gusto ko na gantong lifestyle eh. He's going to remind me all the things I've done wrong. And I will feel worse. Parang nanay ko lang yan. Please listen. Nothing could be farther from the heart of God. There is one thing that God does expect from us. Isa lang hinihintay. Obey Him. That's why we are singing, obedience is the very best way to show that we believe, doing exactly what the Lord commands, doing it not grudgingly but happily. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, ang pagsunod ay parang channel o tubo ng biyaya. Hindi tayo pagdadabutan ng Diyos pagka masunurin ka. Pero kapag tayo disobedient, yung daloy, andun pa rin. Andun pa rin daloy. Yung biyayang galing sa Kanya, tulad ng tubig na dumadaloy, tuloy-tuloy, dadaloy. Subalit, datapwat, yung pagsuway ko, pagsuway mo, yun ang bara. Tuloy-tuloy yung blessing niya eh. Tama? Kanya lang may bara. The same way, halimbawa, nakita ko kagabi, you pray for Pastor Oliver Viloria. He was rushed to the hospital yesterday because he suffered stroke. Ando doon yung ugat niya, tuloy-tuloy. Then sabi ng asawa niya, numb na po yung kalahati ng katawan niya. He cannot lift his left hand. Kalahati ng katawan niya patay. He cannot respond. Bakit? Andun yung dugo. Andun yung ugat. Barado. Yun ang kasalanan. Yun ang pagsuway. Andun ang pagpapala ng Diyos, okay? Ang pagsuway, ang disobedience, yun ang nagbabara ng pagpapala, ng daluyan. Yun nagsisibling bara kung bakit yung pagpala hindi dumarating. Hindi nawawala ang kalooban ng Diyos. Hindi nawawala ang kagustuhan ng Diyos. Ang nawawala, yung pagsunod natin. Kasi yung pagsuway, yung tinatawag na kasalanan, yan ang nag-aalis ng posisyon kung saan natin matatanggap. Okay? Nang buo ang kanyang proteksyon at ang kanyang provision. I ask you, matagal ka nang safe, sabi mo, nasaan ka ngayon? Blessing ka ba sa church mo? Blessing ka ba sa family mo?
Blessing ka ba sa community? Kasi sabi ng Panginoon, you will have thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. How will people be blessed kung masuwayin tayo? Ano sasabihin ng magulang mo? Pasimba-simba ka, tapos ako pa rin ang bumubuhay sa iyo. Pasimba-simba ka, ako pa susundo sa iyo kasi wala palang klase, ang tagal-tagal mo tumatambay kung saan-saan, hindi ko alam, huwag ko magtakap ng mata mo. Oh, yan. Tapos magagalit ka pa pag pinagalitan ka. You see, no, don't do that. Madaling sumunod kapag sobra-sobra blessing mo. Pag sobra-sobra biyaya, okay? Ang totoong pagsunod at obedience, kapag kulang na sweldo mo. Pag mataas na bilihin. Kapag bumabagyo na. Kanya last Sunday, natuwa ako sapagkat buong Metro Manila, halos baha. Pero nagulat ako sa mga kapatiran dito. Sabi ko, may bisita pa tayo Amerikano. You see? Sabi ko, why is your team here? Because it is flooded sa San Mateo. Okay, just bring them here. It's okay. And they came. Okay? Madaling sumunod. Pag may answered prayer, pag walang gulo sa family, madaling mahalin. Pero tanong, susundin pa rin man Diyos? Kung yung pinagpipray mo, hindi binibigay, at yung kinainisan mo, yun ang may answered prayer. Will you still believe in God? Okay? Na nag-aaral ka, tapos ang grade mo hindi maganda, tapos yung isa alam mo nangungopia lang, siya pa yung pinarangalan. Will you still believe in God? Di ba? Lahat na ng ginawa mo, hindi ka nagra-rise, wala kang sugar, tapos tumataba ka, tapos yung isa lakas kumain, tapos siya hindi nataba. Will you still believe in God? Tapat ka, faithful ka. Tama? Tapos, ikaw yung bugbog ng problema. Naintindihan nun ng Diyos yung pagod natin. Naintindihan ng Diyos yung frustration natin sa buhay. Pero kapag pinairal natin yung galit, yung pagsuway, dahil disappointment, lalo lang tayong napapalayo sa solusyon. In fact, I was having my Bible reading kaninang umaga. Okay? Sa Proverbs chapter 6, you turn your there. Okay? Proverbs chapter 6, nakita ko doon. Sabi ko, 6 na bagay nag-aayaw ng Diyos. Okay? 6 things that the Lord hate. Sabi ng Panginoon dito. Sabi niya rito sa verse number 16. Tinan mo ha? 6 na bagay, kinamumay ng Diyos. 7, karumal-dumal. Okay? Paano tayo pagpapalain? Kung ito ginagawa natin, ano sabi ng verse 17? Okay? Mayabang na tingin. Kala mo kung sino to? Nangungopya ka lang sa akin? Kilala ko yan. Ano pa? Sinungaling na dila. Kamay na mabilis, manakit. The Lord will never bless a husband na nananakit. The Lord will never bless a wife na naninira ng kanyang dila. Verse number 18, ano sabi ng Panginoon? Isang puso na gumagawa ng mali. May imagination, dito dadaan yan, upakan natin, ito gawin natin. Paa na mabilis na gumawa ng kasalanan. Verse 19, anong sabi pa? Yung Martes na, mariposa pa. Okay? Nagsisinungaling at ito, nagkakalat ng pagkakahiwa-hiwalay. Hindi kaaway ng kaibigan mo yung kaaway mo. Ba't kinakailangan mo siya sa iba? Ba't kinakailangan sumausaw ka? Ba't kinakailangan you will sow discord to other people? You see? At kung may kaaway ka, huwag mong dalhin sa Facebook, puntahan mo siya. Sabi ng Bible, pag magkakaloob ka at naalala mong meron kang kaaway, iwan mo yung kaloob mo, makipag-ayos ka. Bakit? Para maging katanggap-tanggap. Okay? Pag yan ay ginawa natin, why would we get the blessing of God? Ang disiplina sa pananalapi, yung katapatan sa pagbibigay, yung pananatiling tapat sa Kanya, kahit mahirap ang buhay, nagpapakita ng tiwala.
Nagpapakita ng obedience. Nagpapakita na meron tayong tiwala sa kakayahan niya kaysa sa sitwasyon natin. Now listen, God's desire to bless us never changes. Hindi ho nagbabago yan. He wants you to have good success. He wants to see a family that is being blessed by God, sustained and protected by God. Pero, yung ating obedience ang magdetermine. How far will you obey God? You see? How far? God cannot demand, we cannot demand God's multiplication if we refuse His direction. Paano ka tutulungan? Israel tayo. Ginagawa natin yung kinamumuhian ng Diyos. Yung karumal-dumal. Yung hindi tama. You see? Yun ang ginagawa natin. When life gets tough, obedience is not a burden. It is your lifeline. Kanya pag may problema akong kinakaharap, at the first thing I ask God, Lord, what are you teaching me? How can I obey you in this? You see? Imagine there was a person who gossip about me, gumawa pa ng mga page, sinisiraan ako, tapos lahat, talagang ganon. Oh. When I heard that he will be going to Mindanao, sabi ko doon sa pupunta niya, may bisita ka pala. Opo, kuya. Mag-ingat ka. No. I'm saying mag-ingat kasi baka mamaya may mangyari. Sabihin, pinatira ko pa. Diabetic yan, ha? Padadalang kita ng menu ng mga diabetic na tao. Bakit, kuya? Ingatan mo, baka sa Diyos yan. Bakit? Turo at aral ni Pastor, Acts 5:38. Sabi ni Gamaliel, pag hindi sa Diyos yan, hindi magtatagal yan. Okay? Huwag mong awayin. Leave them. Let them. Okay? Pag hindi sa Diyos. Pero sabi ng verse 39, pag sa Diyos yan, matatagpuan kang nakikipag-away ka sa Diyos. You see? And dami ko ng problema, kaaway ko pa ang Diyos. I will not do that. Okay? So tinrato siya. Nung malaman niya, ang sarap ng pagkain na tama-tama. Alam niyo ho, tinawagan ako ni Kuya Joey. Sinong Joey? Si Sauko. Bakit? Nagpadala ng ganito. Bakit daw? Alagaan daw kita. Pinagmumura ako noon, inaaway ako noon, hinihiya ako noon. Monday morning, afternoon, nandiyan na, sabi ng mga men, Pastor, nandito po yung pastor. Yeah, alam ko. Bakit? It's life as a game of chess. Pag may inusog ka, ano tuturo ng susunod? Alam ko pumunta yun. Bakit? Nagtaka siya eh. Sabi niya sa akin pagharap, bakit mo ginawa yun? Alin? Ba't pinanagal mo ko? Ano gusto mo, katayin kita? Kaya ko naman yun eh. But why will I do that? Why will I do that? What benefit do I have? Wala. I have to obey God. Susundin ko yung salita ng Diyos at magpapailalim ako sa Word of God. Bakit? Doon ako giginhawa. Pag pinairal ko galit, hindi ka mananalo sa akin eh. Okay? Hindi ka mananalo sa akin kahit saan. Mas malangya ako sa iyo. Mas salbahe ko sa iyo. Okay? But God changed me. I cannot do that anymore. Sinuka ko na yan, I cannot. You see? Kanya nga natuwa ako. Nung Miyerkules, dumating si Major Pataek doon sa Tagudin. Nakinig. Andun yung mga tauhan niya. Nag-forward, nag-pray. Pinag-pray namin. Umuwi ng alas 2 ng madaling araw, alas 12. Dumating alas 2 sa Tagudin. Pagdating namin nung Friday, sabing ganun nung sarhento, boss, pagkatapos dyan, nag-command conference kami, sabi ni Major, wala na magiinuman dito sa kampo. 100 ng pulis doon. Bakit? Si Pastor Sauko, nag-preach. Tama siya. Sabi ko, Major, nilaglag ka nung tao mo sa labas. Bakit? Kinuwento na, nag-command conference. Pastor Sabi naman ni Romy, Pastor, talagang mangingino yan. Taga-Calderieri yan Nature nila. Pero ako, Romy, nagbigay ng command conference. Bawal lang mag-inuman doon. Doon pa lang, panalo na tayo. Tanong ko, bakit? Nakita niyo yung benefit Sabi ko, ilang taong ka na, Major? 52. I'm 62. I'm 10 years older than you. But look at you. I have been sober for 43 years. I have never tasted any liquor or wine or anything for 43 years. Pero araw-araw lasing ako.
Nag-submit ako dito. Mahirap ba yun? Mahirap. Sanay akong uminom eh. Isa lang talaga, hindi ko pinigive up. Yung team ko sa basketball, San Miguel Beer. Sabi ko, Lord, ito lang talaga. Please, ito na lang ha. Bakit? Iba yung may pinagsamahan. Yun lang talaga. Sabi ko, Lord, ito lang talaga yung team. Pinanonood ko yan. See? At least hindi Hinebra. Yung never say, oh, tawa ka ng tawa, Tobert, Hinebra ka eh. Oh, sabi ko sa iyo eh, ha? Never say die, never say. Hinebra yan eh. Ikaw, Pastor Beer, yun lang. Hingi ko na ng tawad. Pero darating din ang oras na i-give up ko yan. I'm still kidding aside. We cannot demand. When life's tough, obedience is not a burden. Yun ang lifeline mo. God desire for your success is never separated sa obedience mo sa Word of God. Now, tignan mo yung nangyari kay Saul, kay King Saul, okay? Yung mga tao sa Israel, bigyan mo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari. Si Saul ang unang-unang hari. Siya yung unang hari, binigyan ng karangalan, binigyan ng posisyon, naging hari. Okay? Kanya lang pinili niya yung katigasan ng ulo. Sabi ko sa inyo ha, naging hari, ang daming kayamanan, ang dami niyang blessing. Saul's problem was that he chose to obey God partially at hindi wholeheartedly. Nung sinabi ng Diyos, okay, patayin lahat ng nandiyan, pati yung hari, walang ititira. Aba, anak ng kamote. Tama sabi ng 1 King Samuel chapter 15, okay? At taas muna natin, mula sa verse number, tingnan natin ha, para makita nyo kung ano pinaka-background, okay? Sabi rito sa 15, verse number sabi rito ng Panginoon, sa verse number 8, at kinuha niya si Agag, buhay, pero pinatay lahat in the edge sword, okay? And verse number 9, at si Saul, inisper niya si Agag at yung mga tupa. Sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Diyos ha, sa verse number 3, pumunta ka ron, patayin mo si Amalek, lahat, sirain mo, lahat, all that they have. Spare them not. Lalaki, babae, bata, lahat, sheep, camel, access, everything. Wala kang ititira. Yun ang sabi ng Diyos. Pambira sa verse number 9, ano sabi? At sabi ni Saul, wag natin patayin si Agag. Tropa yan eh. At yung tupa, ayusin natin to. We will not. Okay? Lahat lang sirain. Okay? And then all of a sudden, dumating si Samuel. Okay? Sabi ng verse number 13, at dumating si Samuel, Saul, pagpalain ka. Sabi naman ni Samuel, oy, boss, pastor, propeta, ginawa ko yung utos ng Diyos. Lahat. Verse 14, ano sabi? Ano yung narinig kong mga iyak ng tupa? Ano yung mga yan? Verse 15, dinala ko yan eh. Kinuha ko yung mga best, yung malulusog. Isa-sacrifice natin kay God yan. I-offer natin yan to the Lord. The rest, sinira namin. Verse 16, ano sabi? Di ba sinabi ko sa iyo kung ano gusto ng Diyos? 17, nung maliit ka, nung wala kang alam, nung tanga ka, nung bobo ka, nung kamote ka, nung pasaway ka, ang liit-liit mo lang noon. Ngayon, inanoint kitang maging hari. Verse number 18, pinadala ka dito, sabi ko, lahat kakatayin. Verse 19, hindi mo ginawa yung kalooban ng Diyos. Inisper mo to, you did evil in the sight of God. What does it mean? Partial obedience is disobedience. 20, ano sabi sa verse 20? Sinunod ko naman eh.
Pero hindi mo kinuha si Agag. You didn't utterly destroyed Amalekites. Verse number 21. Kinuha yung spoil, sheep, oxen, to sacrifice unto Lord thy God in Gilgal. Ano sabi na verse 22? Sabi ni Samuel, ang Diyos ba'y nagagalak na nagsakripisyo ka, may offering ka, nang hindi ka sumusunod? To obey is better than sacrifice than the fat of rams. Ano nangyari sa kanya? 23. Ang kasalanan mo, para kang mangkukulam. Yung katigasan ng ulam mo, idolatry yan. Because thou hast rejected the word of God. Listen to this. I rejected thee being a king. Imagine, mula sa kawalan naging hari, ngayon inalis. Bakit? Disobedience. Yan ang bara. Kanya huwag kang magyayabang may trabaho ko, may negosyo ko, may bahay ako, meron kaming kinikita. Pwedeng alisin yan. God is not impressed by what I offer Him if I refuse to obey. Imagine, sumusunod ako, nagtatakli, umuulan kahapon, nag-soul winning yung maraming tao. Oh, umuulan, ang daming nangyari. Pumunta rito yung mga tao. Pero kung hindi ka obedient sa Diyos, are you with me? Hindi nai-impress ang Diyos. Kung partial obedience. You see? I can serve. I can sacrifice. I can give. I can worship. I can accomplish many things. But if I knowingly disobey God, may bahagi sa buhay mo na hindi mo sinusuko, we are not honoring Him. Meron bang relasyon na dapat mong itigil? Meron bang maling attitude? Meron bang maling paraan? Obedience that honors God is something that God treasures. True success is not simply getting what I want in life. Kaya ng mga walang yan eh. Tama? Kaya nila yan. Oh. Nakuha mo yan? Nakuha ko na, masaya na ako. After that, is God glorified? Naluwalhati ba, Panginoon? True success is becoming the person that God created you to be, that God wanted you to be, not merely nakuha mo, pero wala ka sa Word of God. Kanya sinatingnan ko lagi, Lord, no? I have to follow you from your Word. Kasi you're the only one who loves me that much. You're the only one who understands me. You're the only one na nakakita kung gaano ako kasama, and yet minahal mo ko. Imagine I was 19 when I first heard, the second time I heard the gospel, 1978, the first time I heard the gospel. Umalis ako, ayoko. Haba-haba ng preaching. 83, nagsimulan na ako umattend kay pastor. 85, I got saved. You see? Can you imagine? As we look at obedience today, we will see that obeying God is not merely following rules. Higpit naman ng Diyos, ang daming utos. No, no, no. Obedience is how I honor God, I serve others, and demonstrate the trust in Him. Alam mo sabi ng Panginoon? I did not come here to condemn the world, but to save it. Ito sinabi ng John 3:17. Hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang atulan ng sanlibutan, kundi ang mundo sa pamagitan niya ay maligtas. You know what Jesus is saying? I came not to scold you, but to save you. I came here para iligtas ka, hindi para pagalitan. Bakit po? Kasi Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalitasan. Meaning, all of us are sinners. Okay? We come short. God is holy. God is perfect. God is righteous. Kanya nung pumunta kami sa office ni Brother Romy, siya kasi ang regional office, mamaya pagpipray natin siya. Bagong assign siya doon, internal affairs ng buong Region 1, okay? Pagpunta namin sa niya, Pastor, ito, ang pangit ito, pinaganda ko lang good. Ito nga po pala attorney namin. Sabi ko, hi, attorney, Joey Sako, ikaw si Attorney Joseph. Nice meeting you. Nung nakatayo kami doon, winitnessan ko na siya. Attorney, ilang taong ka na? 55. 55. Ako, 62 na ako. Eh. Can we talk?
Nag-usap kami doon, tumanggap sa Panginoon. Then mamayang konti, tumalaw si Romy doon sa Bigan. Kasama niya yung kanyang counterpart, si Major Bersamina. Sabi ko, Bersamina talaga apelyido mo? Opo. Ba't meron ka dinagdag na A? Dapat Bersamina lang. Kasi Bersamin, taga Ilocos talaga yan. Yan ang ES dati. Opo, ilang taon ka na? Ano po, parang 50 yata or what? Sabi ko, sige. Ilan ang anak mo? 2. Saan nakatira? Taga rito po ako. Alam mo ba na makasalanan ka sa harap ng Diyos? Opo. They accepted the Lord. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Kasi nakita niya eh. Ano sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ko, naintindihan mo yan? Yan din ang sinabi namin doon sa nakausap namin ni Wayne at ni Steve Jan. Doon nag-soul winning kami. Sinasabi natin, hey, may bayad ang kasalanan. Pag mali ka, may bayad. Kung paano pag lumabag ka sa batas ng lupa, may makukulong ka. The same way, mapupunta tayo sa kapahamakan, sa lugar na wala ang Diyos. Kasi hindi dahil makasalanan tayo, kung hindi tinanggihan natin yung gift of God. Okay? If God is for us, who can be against us? Most of us, we spend our lives trying to earn acceptance. Lord, sana pag ginawa ko to, matanggap ako. Sana pag sinunod ko to, matanggap ko. Sana pagka naging islang yung pagsasalita ko, para matanggap nila ko. We want to earn it from our parents. Sa ating tropa, sa barkada, sa partner in life, people we respect. Maybe people we envy. Siguro pag sinunod ko to, mapapansin na ako. This drive can influence you on what you will wear. The kind of car na drive mo, na yung klase ng bahay, yung klase ng ulam, pati career, pati mga bata. Okay? They want to be in the crowd. You see? Kanya pa, nung mga bata, naalala mo pag bata, sige, gusto mo sumama sa amin? Opo, hawakan mo yung tenga niya. Matapang ka, batukan mo siya. Tayo naman, uto-uto. Naalala mo yun? Mami, ito na. Napasama ka na sa gang. Mami, ang konti, bully ka na. Mami, ang konti, nakasama ka na. Kanya, Jaden, huwag kang makikipag sa mga barkada mo, ha? Oo. Sasabihin siya, sige, sapakin mo yan. Wala sa Bible yun. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko susuotin yan. We do it. Why? Because we love the feeling I'm okay. Somebody accept me. Can I just tell this to you? No one can accept you the way God accepts you. The truth is, Jesus accepts you. And that acceptance is not based on your performance. Bakit? Sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet. Pero mo, minahal niya tayo nung makasalanan tayo. Nung nagmumura when we're hurting God, minahal niya tayo. Sabi ko nga kahapon, nung Friday dun, yung kasama niya si Bersamina, sabi ko, Bok, pag nalaman ng misis mo lahat ng sekreto mo, makakauwi ka pa. Mahirap po, mahirap. Lalo na, pisyal ka dito. Opo. Pero alam ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Pero minahal ka. While you're sinning, Christ died for us. What does it mean? Minahal niya tayo. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin. Ano sabi ng Romans 10:13? Whosoever shall call shall be saved. Lord, makasalanan ako. Tinatanggap ko pong papunta ako impyerno. Pero naniniwala ko na ikaw namatay, nalibing at nabuhay nagbuli para iligtas ako. Now listen. You may have received Christ. But do you realize that you were able to do that? Kasi Jesus accepted you. Tinanggap ka niya. Naalala mo ba na sabi mo, hindi. Meron akong program na sinusunod. Okay? Nakalagay pa doon sa refrigerator mo, pagising mo, diet ka, pagbukas mo ng pintuan ng ref, di ba? Ano sabi mo? Isang kagat lang. Isang kagat lang. One bite! Mamayang konti, naubos mo na yung malaking slice ng cake. Mamayang konti, ubos na yung suman. Ubos na yung bibingka. Ubos na yung salad. Okay? Sabi mo, one bite, one bite. One bite na ubos mo na.
Sometimes we debate with ourselves. Sige na, wala namang makakaalam yan eh. Kasi I'm on a diet. Pero kausap mo sarili mo ha. I'm on a diet. Di pwede. Sige na. No one will ever know. No one will ever know. Nakatrap ka sa refrigerator. Nandun yung masarap na pagkain. No one will ever know. Can I tell this to you? God knows. Hebrews 4:13. Yung laman ng cellphone mo, sino ka-text mo, sino yung pinupuntahan mo, yung pinanonood mong reels and everything, pina-follow mo. God knows. Anong sabi? Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang harapan. Lahat ng bagay ay naked, meaning bukas sa kanya. Hindi ako pwedeng magtago. No one will ever know. He knows. He knows my disobedience. He knows my stubborn. He knows everything. That's why when Samuel came to Saul, hey, what are you doing? Ano to? Kasi, ano yan? Kasi, nothing in all creation is hidden from God's sight. God is never surprised. He knows everything. Ang hinihingi niya lang sa atin, honesty. Honesty is such a lowly word. Everyone is seem untrue. The fact that God knows everything about you is good news, not bad. Bakit? God knows my faults. God knows our failures. Okay? Sabi nga ng Psalm 69:5, Panginoon, kilala mo kamangmangan ko, yung katigasan, yung kabobohan ko, yung pagiging 80-80 ko, at yung kasalanan ko, hindi naman naayag sa iyo eh. You see? You're not fooling God when you keep your sin hidden. You're fooling yourself. 1 John 1:8, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, hindi ako yan, niloloko natin ang sarili natin. Sino niloloko natin? Sarili natin. Hindi ibang tao. Huy, hindi nalaman ni mama, hindi nalaman ni sweetheart, hindi nalaman ng asawa ko, hindi nalaman ng anak ko. Hindi mo sila nadaya. Ang dinaya natin, sarili natin. At hindi mo madadaya Diyos. He's not shocked by your sin when you admit it to Him. Ang kagandahan sa Diyos, it will never change the way He feels about you. Hindi sabihin, kakadiri ka. Ginawa mo yan, sinabi mo yan, ginastos mo yan, paulit-ulit na lang, kapal. Hindi ganun ang Diyos. No. He loves you and me unconditionally. That means we don't have to fake it. You don't need to put up a mask. Supposedly, napatamensahe natin ngayon, hindi ko pa natatapos eh. Christian life defined by Spider-Man. Ano matutunan natin? Because a lot of us, we don't want to be Peter Parker. We want to be a Spider-Man. May mask tayo. Gusto natin tumutulong. Pero ano nangyayari sa atin? Pagod ka na eh. Sa pagkukunwari, tama? Maraming tao gusto ka kasi may nagagawa ka. Paano pag wala ka nang magawa? Paano pag pagod ka na? How can you pour in an empty cup? Right? Sabi ko siguro next Sunday na lang. Okay? Ginagawa ko pa eh. Pero hindi ko nanood ng Spider-Man ha. Hindi ako nanood. Hindi ko pinanood yun. Okay? Pero I'll give you an insight on what you can learn from it. You know what? You don't have to pretend. Di ba pag pauwi ka na, dyan si nanay. Hi ma! O, kumusta? Okay lang ako ma! Pero sa looban ng sabi mo, durug na ako. Kung alam nyo lang, sa Diyos you don't have to pretend. God knows your feelings. God knows your frustration. God knows what it is to live alone. Like Peter Parker. No one remembers him. Perhaps nasasabi mo, no one knows what I'm going through. Nah. Nobody feels the pain that I'm experiencing. Can I tell this to you? God knows.
Nakita niya ng crisis sa soul mo? No hurt goes unnoticed by God. Alam niya. Alam niya, matigas ulo natin eh. Alam niya nang gumugulong ka na, hindi pa tayo lumala-faith. Hindi pa tayo kumaka-faith. Lumalayo pa tayo. Ano sabi ng Psalm 56:8? Iyong ang isinasaysay yung aking paggala. Ilang beses na akong lumaya sa bahay. At yung aking luha, hindi ba iniipon mo? Maaring feeling mo wala nakakita ng iyak mo, Paul. Pero sabi niyo, iniipon ko yung luha mo. Kung sa Diyos ka naiyak, kung tulpo ka naiyak, nako, views yun, views. Kaysa magsumbong ka kay tulpo, meron tayong Diyos na nakakita ng lahat. Are you with me? God knows how troubled I am, and He has kept the record of my tears. Ang tanong ko, pag nasasaktan ka, pag nahihirapan ka, sa Diyos ka ba nalapit? Are you obeying God? You see? Imagine, pinaki mo yung mga anak mo, nasan sila ngayon? Do you feel their care? Do you feel, tinatanong ko ba, how are you, ma? How are you, dad? Are you okay? Oh, mga anak, when was the last time you hug your mom and dad? When was the last time you say, hey, kamusta kayo? You see? Ako wala na akong tatay eh. Imagine namatay ang tatay ko August 5. Pinanganak siya August 13, 1913. Isa lang ang picture namin. Nung August 5, Dad, I missed you. I'm so sorry. You never saw me change. Pinost ko yun. And then August 13, 113 years na tatay ko kung buhay ngayon. Pinanganak siya August 13, 1913. Hindi ba 1313? Swerte. You see? He died. Isa lang ang picture na ginagamit ko. Bakit? Yun lang. That's how close we are. Paulit-ulit, taon-taon. Wala na akong pupuntahang tatay. Wala na akong pupuntahang nanay. Ikaw may nanay, tatay ka, na hindi mo nang said, ma, kamusta ka? Sorry, pasaway ako minsan ha. Pero I'm learning. Hindi yung, ma, yung padala mo, may project kami. Anong project na naman yan? Minecraft. Tapos meron pa kami isa pa, yung Roblox. Ano yun? Basta, kailangan daw to. God knows your frustration. God knows your despair. And you can give those feelings to Him. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Ibalibag mo ang lahat ng alalahin mo sa Kanya kasi nagmamalasakit sa iyo. Leave your all worries with Him. He cares for you. Cast them, ibalibag. Hindi yung nagtapon ka, parang namimingwit ka, tinapon mo yung kawel, tapos hahatakin mo. Dapat ang pagtatapon, parang nagtapon ka ng basura. Tama? Hindi mo nahanapin yan. Kanya na kung nagtapon ka ng basura sa ilog, babalik din sa iyo yan. Kanya ilagay mo sa tamang tapunan, wag sa ilog. Don't take them back. Binalik mo na sa Diyos eh. You don't have to earn His acceptance. You don't have to prove yourself to Him. All we need to do is to obey and have faith in Him. Ano sabi ng Psalm 27:10? Okay? Iniwan ako ng tatay at nanay ko. But my God, take me up. Hindi ka maintindihan lagi ng tatay at nanay mo. Ikaw nga sarili mo, hindi mo maintindihan eh, right? But there is a God who knows what you're going through. Even today, you may be trying to prove yourself to an unpleasable parent. Tama? Sa nanay mo, lagi kang kulang. Sa nanay mo, hindi ka gaya ng kuya mo, ng ate mo, ng pinsan mo, ng kapitbahay mo. Lagi kang kulang. Okay? It's okay. You know why? You have a God who accepted you. Okay na ako doon. I never felt and I never heard my father say, I love you, Joey. Okay lang ako doon. Imagine up to now, you're still attempting to earn that acceptance. Tama? Tanda mo na eh. Hindi ka pa makamove on. You need to understand two things. If you have not been gotten approval, you're not going to get it. You're not going to get it. Pangalawa, if you're not getting that approval, it's their problem, not yours.
Tanggapin mo ako o hindi, I'm fine. Why? Okay na ako sa Diyos. I have been accepted by God. By 7 billion people in the planet. 120 million Filipinos. Okay? God has accepted me. I'm fine. So how we do that? Okay? We honor God to our obedience. How? By obeying Him wholeheartedly. Wag partial, wholehearted. Ano sabi ng Psalm 119 verse 133? Ituro mo sa akin ang iyong daanan, I will keep it unto the end. Tanong ko sa iyo, will you be like David that say, I will keep it unto the end? O hanggang simula ka lang? Di ba maraming Pilipino magaling lang sa simula, tama? First day of school, ang galing! Second day, ang galing! 1 month, ang galing! 3 months, late na. 4 months, ayaw na. 5 months, nagbubulakbol na. Sa una, tuwing kita'y nakikita, araw ko'y sumasaya, parang ice cream na pilat sa ilalim, talagang love na love. Unang taon ng pagsasama, love, love, love. Pangalawang taon pagsasama, hate, hate, hate. Pangatlong pagsasama, hiwalay na. Will you keep it until the end? Nasabi ng verse 34, bigyan mo ko ng pangunawa, iingatan ko yung kautusan mo, at gagawin ko yan ng alin? Buong puso. Not half-hearted, but buong puso. Look at the attitude of David. Parang sinasabi niya, Lord, just tell me what you want me to do. Gagawin ko yan. I'll do it. I'll do it as long as I live. I will obey you wholeheartedly. Totoo ba yun? Hindi, sumabit nga si David eh. Nung dapat sanang siya'y nakikipagdigma, anong ginawa niya? Aba, nagpunta sa trono, sa tore, tapos nakakita ng babae. Oh, sino yun? Ang ganda. Sexy. Naliligo. Namboso pa eh. Oh, anong kinuha niya? Kinuha niya. Oh, tapos ano? Nang malaman niya na buntis niya, ano nangyari? Sabi niya, yung asawa, tawagin mo. Bakit? Ilagay mo doon sa digmaan kung saan mayroong, sa Atreto Formos, kung saan matamatay siya. Pinapatay niya. Murder and everything. And then sabi ni David, ni Nathan sa kanya, ikaw yun eh. Pero alam mo nangyari? Mali si David ha. Hindi siya umalis. Nanatili siya. And he followed God wholeheartedly. Ang problema sa iyo, mali ka na nga, matigas na ulo mo, lumayo ka pa. May problema ka na, kapos na tayo sa pera, lumayo ka pa. Wag! Lalo tayong sumunod. Kinapalan natin ang mukha natin gumawa ng mali, di kapalan natin ang mukha natin gumawa ng tama. Kinapalan natin sumuhay sa Diyos, kapalan natin ang mukha natin tiisin yung consequences. Bakit? Eh tayo naman naging masuwa yun eh. You see? But look at David, okay? Pumalpak, nagpumatay ng tao, nangalo niya, ano sabi niya? I'm still willing to do whatever God want me to do. More than willing, but according to God's will. His desire, I want to do God's will more than anything else. Yun ang kanyang naisin. Kanya ano nangyari? Acts 13:22, at the end of life, sa act na to, New Testament, ano sabi niya? At nung tinanggal niya siya, sino to? Si Saul. Si Saul ha? Nilagay niya si David na maging hari na nagbigay ng patotoo. Ang Diyos ha, natagpuan ko si David na anak ni Jesse. Isang taong ayon sa aking puso na gagawin ang lahat ng aking kalooban. Could that be you? Inalis si Saul ha? Kasi nagyabang eh. Oh, ano nangyari? Ilagay si David. Ano sabi? Kilala ko yan. Ayon sa puso ko. Acts 2 ha? New Testament, hindi sinabi, nangalo niya nga yan eh. Ito pa nga ginawa niya, pumatay pa ng tao yan eh. Pero sabi dito, hindi ko sinasabing gumawa ka ng mali. No. May consequences yan. Pero kung may ginawa kang mali, magpatuloy ka sumunod. Bakit? Nandun ang tagumpay. David was a man who desired to fulfill God's will. Meron siyang servant's heart. Hindi siya half-hearted. Wholehearted siya sa pagsunod. Okay? Sabi ng Diyos, God, David does everything I ask Him. This is where we need to examine ourselves. Could God say that same thing to us? Pwede bang sabihin, susundin ni Joe yung lahat ng kalooban ko?
susundin ni Jimuel, susundin ni Vilma, susundin ni Luis. Oh, Luis, parang hirap ng pangalan mo eh. Biri mo, cum laude ka, top ka sa class, tapos ang pangalan mo, Luis. Oh, pinakamatalino, si Luis. Luis eh. Bagal mo. Psalm 119 verse 10. With my whole heart, sabi ni David, hinanap kita. Sabi ni David, huwag mong hayaang ako'y mawala. Malis siya. Tumigil. Bakit? Obedience honors God and obedience will make you be honored by God. With my whole heart, sabi ni David, I want to serve you. And he served God with enthusiasm, with zeal. Not it was a duty, no. It was his delight. Gusto kong maintindihan mo, kapatid, na sa buhay natin, okay? Hindi tayo sumusunod sa Diyos kasi duty. Okay? Hindi tayo sumusunod kasi napilitan tayo. No. It is not an obligation. It is the same thing with your first fruits offering, with your mission offering. It is not a financial obligation. It is about an act of your faithfulness. Lord, sinusunod kita. Naintindihan ko. Gusto kong maintindihan nyo. 2027 is months away from now. August, September, October, November, December. 5 months. 2016 was 10 years ago. Nag-post nga ako sa mga chat group namin. Sabi ko, pinasa ko rin sa inyo, di ba? Grabe ang tama ng COVID. Imagine yung Sinovac, 2021. I was 57. After na magbigyan ako ng Sinovac, after ng ngayon 2026, 62 na ako. Grabe. Ang effect ng COVID. Tumanda ako. Papambira. Nagsagutan niya. Anong nangyari? Tumawag si congressman. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit po? Di ba Sinovac din na sinaksak sa'yo? Opo. Oh, Sinovac din ako eh. Di ba naka 3 shots ka? Nag-booster pa tayo? Opo. Ano nangyari? Nasaan ka? Bakit po? Yung post mo. Ilang taon ho kayo nung sinaksakan ng Sinovac? 71. Ilang taon ka ngayon? 75. O, di ba tumanda ka? Loko-loko ka, tarantado ka eh. Sinabi ko lang ho ang effect ng Sinovac at ng COVID. Tumatanda tayo. Bakit? Kasi yung hindi nagpasaksak, patay na. Okay. Sige. Biri mo yung pinanganak noong 1991? Okay? Will turn 50 now. Time is moving fast. Huwag ka nang magsayang ng oras. Matuto na tayong sumunod sa Diyos. Many times ang attitude natin, let somebody do that. Ayoko nang tumugtog, ayoko nang kumanta, ayoko nang magano. Dito lang ako sideline. Somebody do that. Let somebody else serve, not me. I don't have time. Why should I do that? Ito ang common attitude na meron tayo. We want to be served, but we don't want to serve. We want the blessing, but not the responsibility of obeying God. David is not. Tinuturo ng Diyos that true greatness is found in serving. Greatness comes through service. If we want to be useful to God, we must learn to serve God and serve others with humility and faithfulness and joy. Wholehearted obedience means focused. Huwag partial. Ano sabi ng Psalm 119 verse 38? Establish thy word unto thy servant, devoted sa iyong takot. Meaning, sabi ni David, keep me from paying attention to my destruction. To what is worthless. Yung ba pinagkakaabalahan mo, worthless? Huh? Lord, keep me from being distracted. Yung walang kwenta. Keep me focused on what truly matters. Napakadaling madistract sa buhay. There are so many things that will get your attention.
entertainment, social media. Ha? Baka mamaya gumagano ka pa. Ding, 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 ding. Ding, dong. Pag natutulog ka na, manliligo ka, napapaul. You will be distracted. Personal ambition, material things, and the trend. Para bang pag di ka natuto nung, ba't ganun? Hindi ako natututo. Anong mali sa akin? Iiyak ka pa, magpo-post ka pa sa TikTok. O, ba't di ko matutunan? Ba't di ko kaya? Yun lang. And sometimes, the good becomes the enemy of the best. Hindi naman lahat ng ginagawa natin masama. Sometimes, they are not necessarily wrong. Hindi lang kailangan. Not just necessary. The question is not only, is this wrong? Sometimes we should ask, ito bang relationship ko? Ito bang pagtatanim ko? Ito bang pag-ingat ko ng pera? Ito bang pagsagot ko is helping me to be more like Christ? Are you saved? Are you going to heaven? Is the way you treat your parent becoming more like Christ? Yung bang relationship mo, walang makakaalam ha? Huy ha, secret natin to ha? Kunwari, friend kita. Kunwari, best friend tayo. Pero alam mo na yun ha? Avi, Leah. Is this bringing me closer to God? Is this helping me fulfill God's will? Ito, pinamating tanong, will it matter 5 years from now? I'll be 67, 5 years from now. 50 years from now, in eternity, mahalaga ba yan? Importante ba yan? You see? We must learn to let go yung mga walang kwentang bagay. Worthless, so we can focus on those things that have eternal value. Kanya nung maintindihan ko to, sabi ko, pambira, butin lang. Pero I still have that regret. Sabi ko, sana pala. I wasted 19 years of my life. Oh. Ngayon, I'm 62. I have been serving the Lord for 43 years. 39 years full-time. 30 years as a pastor. I focus on things that are eternal. Bakit? Yung away, wala na yan. Yung inggit, bayaan mo sila. Okay? May nagtatanong, ba't hindi ka sinasama doon? I'm okay. If I'm not invited, I'm okay. I know my value. I'm not affected by what they do and what they say about me. I'm okay. Basta titignan ko kung tama yung attitude ko. You see? Because our time is limited, our opportunities are limited, our strength is limited. Hindi habang panahon, malakas ka. Hindi habang panahon, wala kang demensya. Mamaya maiinis ka. Nasaan yung salamin ko? Nakita mo ba? Nilagay ko lang, inaway mo na lahat. Yung pala, nasa ulo mo na yung salamin. Ay, ito pala. Sorry. Let's make our lives count. Let us be faithful to God. Not only in church attendance, but in prayer, in serving, in soul winning, in discipleship, in cheerful giving, and daily obedience. Kaninang umaga, somebody called me, sabi niya, Tay, yeah, paano namin ituturo yung Operation Go sa church namin? Bakit? Sabi po ni Papa, mahirap yan. I'll give you a lesson. The Jerusalem Factor. Thank you, Tay. Who's this? MBBE. Sabi ko, ito, turo mo. Na, sinet up ko na to. Ito gagawin mo. Thank you po, ha? Thank you, Tay, ha? I'm just here. I help you. I'll help you. Let God transform us that our lives increasingly reflect. Ba't kanya na yan? Ba't hindi na pasaway? Binago ni Jesus. Our goal is not simply say, I'm a Christian. Na. Minsan ayoko nang patawag na Christian. Baptism sa bakit? Lahat Christian eh. Di ba? Oh, Christian Bautista. Oh, Christine Bautista. Oh, Christian Ryan. Christopher pala. Okay. Our goal is to become
A Christ who can say, Lord, I want to obey you. I want to follow you. I want my life to fulfill your will. Can you read that? Come on, everybody. Ladies. Ready? 1, 2, 3, go. Weh. Tuloy. Wah. Tuloy. Batayan, tuloy. Oh, lahat na men. Pakita natin. Iba tayo. Ready? Men. Lord, I want to obey you. Lord, I want to serve you. I want to follow you. I want my life to fulfill your will. Is that true? Show it. I did that. Pinagtatawanan ako ng tropa ko. Pamira, hindi ka na nainom. Bakit? Does it make me less a person dahil di na ako umiinom? Hindi ka ba natutuwa na matino tayo? Oh, anong sabi ni Rene? Hindi sanay ang barkada mong nakitang matino ka. Sa nila, nagmumura ka, nalasing ka, pasaway ka, nagsusugal ka, hinahabol ka ng itak. Bakit? Sira ulo ka eh. Hindi sila sanay na matino ka, na binago ka, na desente ka, na wala kang 150 sa kanto, wala kang binabantayan bakla dyan, at are you following me? Show them! Now, if people see me now, they said, naalala mo, Ate Lola, yung birthday mo, tama? Ando doon tayo sa, saan yun? Sa Tongyang, tama? Ano sabi nung nakatayo sa likod mo? Kilala mo ba ako, Pastor? Alam mo, Tinene, dadagukan kita talaga eh. Ha? Namimiss ko nga si Kuya Demi. Ay no, alam mo talagang hindi na natin nakita yun. Asawa niya, barkada ko yun. Hindi na namin nakita. Alam mo ko bakit? Hindi nakinig sa gospel eh. Kaming nakinig, naging maayos. Oh, pero ako natutuwa ako sa'yo, nagpapatuloy ka. Opo, ito po yung mga anak ko. Nice to see you. Pero Pastor, ba't di ka natanda? Ba't ako tatanda? Iniwan ko na yung bisyo nung tinanggap ko si Kristo. Kasi Pastor, doon kami tumatambay kung saan nagtayo si Pastor ng gawain eh. Oh, sabi ko, ngayon ayos na tayo. You see, I ask you, meron bang nawala sa akin na sunod ko pa? Meron. Ano? Yung mali. Ano? Yung kasalanan. Ano? Yung pasaway. Ngayon, I enjoy it. I enjoy. Bakit? Hindi na ako naghahanap ng alak eh. Dati noon, biro mo ha? Magkano alak? Magkano sigarilyo? Tama? Magkano sugal? Magkano lahat? Mahal yan. Nawala lahat yun. Ano nangyari sa akin? Then nilagay ko sa offering. Bakit? Hindi na nga ako nagbibisyo eh. Wala na akong gagastos. Nilalagay ko dyan. Bahala na Panginoon dyan. Bakit? I learned to obey God. Oh. That is what it means to be wholehearted. Tama? David served wholeheartedly. He was focused. He had a servant heart. And may God help us to become the same. Yung masasabi natin, Lord, teach me your word. I'll obey it to the end. Give me understanding. I'll keep it with my whole heart. You know what? Every time we do that, Joshua, Camille, Andre, Sean, every time we do that, God smiles when we wholeheartedly obey Him. Nangingiti siya. So ito dati. Tamo. That means doing whatever God asked without reservation. Hindi yung Lord, pag-pray ko, don't delay. Understanding can wait, obedience cannot. Immediate. Sunod. Kanya nung makita, ba't nandito ka? May service tayo, di ba? At lagi ko tinatanong kay Pastor pagkatapos, may utos ba kayo sa akin? Bakit? Kung wala na po, pwede na po ba akong umuwi? Kung meron po, I'll gonna stay. Bakit? Priority kita. Even up to now. God does not owe me an explanation. God does not owe me any reason to explain everything before I follow. No. Instant obedience taught me more about God than a lifetime of Bible instruction. Marami kong di maintindihan dito. Pero sinunod ko. At nung sinunod ko, I'm okay. I'm okay. I learned to treat my wife okay.
I learned to treat my son and my in-laws okay. My, you know, my grandkids okay. Why? The Lord changed me. Kung hindi, ah, pinakamahirap akong pakisamahan. Obedience unlocks understanding. Often, we try to obey God partially. We want to pick, ito okay, ito madali ito eh. Pero ito, wag, mahirap yan. No, no, no. Ano sabi mo? I'll attend church, but I will not tithe. I'll read my Bible, pero hindi ko patatawarin yung nang-asar sa akin, yung nanghiya, yung nangutang, yung iniwan ako sa ere. Partial obedience is disobedience. Busy ka? Lord, wala akong time sa gawain mo eh. Wala akong time mag-church. Wala akong time magbasa ng Bible. Wala akong time mag-pray. Wala akong time mag-involve sa ministry. Wala akong time tulungan si pastor. Wala akong time mag-invite at mag-disciple. Wala akong time sa activity. Pero busy sa social media. Lahat ng reels pinanonood. Okay? Busy sa galaan. Busy sa lakwatsa. Busy sa Netflix. O nagtaas na naman ng subscription sa Netflix, ha? Di ba? Another 500. Pero hindi mo pinapuputol yung subscription mo, pero wala kang support sa mission. Busy sa pakikipagchismisan. Pero ang katotohanan, tinatamad ka lang at nagdadahilan ka. Ang totoong umiibig kay Kristo, kahit anong busy mo, si Lord ang priority mo. Amen? You see? Kahit anong busy mo. Bakit? Kasi alam mo eh. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag. May blessing ka na. Idadagdag. Ano idadagdag? Damit, pagkain, tiran, everything. Unahin mo, Panginoon. Obey Him. Wholehearted obedience is something that we need to do. Okay? Obey Him gladly. The Bible says. James says, God is pleased not only by what we believe, but what we do. Okay? Ano sabi ng James 2:24? See then by work a man is justified, not by faith only. God's word is clear. Hindi ka maliligtas kasi you work. By grace yan. Hindi effort yan. But as a child of God, you can bring pleasure to your Father through obedience. Any act of obedience is worship. When you fear God, obedience is not a burden. It's a joy. The person who obeys God fears God. Doon papasok yung transformation. Not a new image. Not a new routine. Not people noticing something. Parang iba ka na. Eh kasi yung pinaayos ko yung nguso ko, yung pout, para maganda yung kain ko. Tapos sa lakas mo naman kumain. Meron isang babae, save siya. Lord, total, ma-hospital naman pala ako. Pwede ba pabago ko yung mukha ko? May pera naman ako eh. Tsaka nag-offering naman ako eh. Pinabago niya yung kilay niya, yung ilong niya, yung cheekbone niya, tsaka nguso niya. Pati lahat, pinabago niya. Pati kulay. Wow. Magaling na siya. Ilang buwan siya sa ospital. Paglabas niya ng ospital, nasagasaan siya. Patay! Sabi niya, Lord, ang daya mo naman. Ba't mo ko pinatay? Ba't mo ko... Ay, ikaw ba yon? Malay ko bang ikaw yan? We want to change. But real transformation begins in the heart. Dito sa puso ko. God does not want a clean up outside. Tapos may pride, may lust, may bitterness, may fear,
May unforgiveness. May secret sin na nasa loob. No! Ang gusto ng Diyos yung ugat, tatagpasin niya. Ipapakita ng Word of God kung ano ang nakabaon, ano ang buried, what breaks you held captive, yung babaguhin ang pananaw mo. It will teach you to discern what is holy. You can change your appearance, pero yung pa rin ang puso mo. Okay ba yan? Nah. You can change your environment. Nakailang lipat ka na and still carry the same bondage. You can look religious dahil hawak mo yung Bible. Oy, what's that? Bible, King James. I'm a Baptist, you know. But you remain unchanged inside. Nagmumura ka pa rin. Nangaaway ka pa rin. May unforgiveness ka pa rin. Your desire change. Your conviction change. Your relationship change. Why? Because only Jesus transforms the heart. Pag si Kristo nagbago sa atin, at sinusunod natin yan, yung desire mo nagbabago. Your habits change. Yung dati pinapahintulot mo nagbago. What you change. Not because you become perfect overnight, but because the Holy Spirit is making you inside out. Stop asking God only to change your circumstances. Ask Him, Lord, change me. Baguhin mo ko. A changed heart will produce a changed life. Why? God is the only one who knows what is right for me. God is pure love, and I'm the focus of His love. God will never command and tell me to do anything that is detrimental. Hindi siya mag-uutos. Whatever He says in His Word is best for me and my family. Therefore, no matter what He say, I'll gladly obey. Ang tanong ko, are you willing to obey? I did that 43 years ago. And up to now, I learned. Kanya, hindi naging mahirap sa akin. Pinagalitan ako ng nanay ko. Ikaw lang nagtatrabaho, tapos nag-resign ka. Paano pa kami kikita? That was 39 years ago. Sabi ni Ellen, paano mo ako pakakasalan? I'll show you. I'll show you. Obedience. Why obedience is pleasing to God? Pinapakita mo kasi na mahal mo siya. Let's all stand up, please. John 14:15. Anong sabi? Read it. If you love me, do you love God? Are you obeying? Wholeheartedly. Pag may sinabi ang Diyos, iwanan mo, iiwan mo. Pag may sinabi, tigil mo, titigil mo. I did that. You see? I'm the most vengeful, angry person that you will ever know. But God changed. Dati nun, tignan mo lang ako ng ganyan, sasapakin kita. You don't look at me that way. But God changed me. I become, pag tinitignan ko nga yung sarili ko sa salamin, this is not me anymore. Lord, hindi na ako yan. Ikaw na yan. Ikaw na yan. Pag tinignan mo yung mga pinupuntahan ko, they're not rich churches. They're small people. And I want you to understand. God loves you. He has accepted you. Just obey. Father, thank you. Bless us. Help us to be obedient. Help us to be wholehearted, obeying you. Help us to honor you. Hindi kami busy. Huwag mong hayaan na kami po ay magiging pasaway. Help us to understand that everything we do should help us to become more like Christ, to be closer to you, to help me fulfill your will. Samahan mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me. I want to be what you want me to be. It's difficult, but I'm going to obey you. Will you come to the altar now?
God bless you. Dito po sa altar. I want you to go to your family and pray as a family. And pray that your family will be an obedient family, wholehearted, not partial. Lord, we thank you. May you help us to become an obedient family, an obedient child, and help us to be transformed. Our priorities will change, our relationship will change, our focus will change, and we will be just like you. Thank you, Lord, for your word. Ikaw ang magbabago sa amin, hindi kami ang mag-a-adjust ng word of God. Kami magsasubmit, kami magpapasakop. In Jesus' name we pray. Tayo po